Ayun, okay, KJX, kamusta kayong lahat? Ganda sana ng entry, pero nagkakamali ako ng entry mga kapatid. Alam niyo kung bakit? So, ito, nakuha natin to kahapon. So, nakapag-entry tayo dito, and then nakapag-TP tayo, nasa taas eh, 109.70. 109,700. So, nag-TP na ako doon. Good. Pero, nung nakuha ulit, hinayaan ko muna. So, hindi na ako pumasok dito. Tapos, anong nangyari? No, sabi ko, mukha yatang bababa ah. So, try ako mag short position, no? Short position ako, tapos anong nangyari? Tontononoing. Negative tayo. Negative ito po. Ay, ito pala, sorry. Negative, nag 20% si BTC, negative 20% ako kay BTC, and negative 10% ako kay ETH, no? So, wala eh, akala ko bababa pa, no? Kasi nakita ko na break eh, tapos tinignan ko yung pala recover ka agad, no? Nadali tayo doon, mga kapatid. Pero anyway, ganun talaga ang trading, no? May nanatalo, may nananalo, pero tulad ng sinabi ko, nakakabawi naman. Okay? Yun ang importante. Daming gusto sumali sa grupo. Ito, no? Kung napapansin nyo, pero mamaya ako magre-reply, no? Sa mga nanood nito, no? Mamaya ako kayo re-replyan lahat. Walang pasok tomorrow. May time akong kausapin kayong lahat. Okay? So, balik tayo dito sa TA natin. So far, still ito pa rin, valid TA natin to, no? So, titingnan natin kung anong possible na kunin. Kasi nakita ko sa liquidation heat map, merong kukunin sa 110,000, no? Yun yung nakikita ko lang dito, ha, 110,000. Pero 1 hour time frame kasi ito. Ang check nga natin. Naka 1 hour ba? Ay, hindi. Sorry. Ano pala to? Naka 24 hours, no? So, ito siya. So, pagdating naman sa 12 hours, no? Merong liquidation dito sa ilalim, no? Merong possible na kunin dito sa ilalim si BTC, or kung nasan ba siya malapit, baka kunin niya muna to, or biglang bumaba siya. So, kaya tulad ng sinabi ko, mas maganda kung may support and resistance kayo. Ano ba yung area na to? So, I think si 107. Oh, yun pa rin, si 107. Oh, tama-tama yung ano ko, 107, 107.1. O, sabi mo tong 107 na to. Diba? So, possible, baka pumunta muna yan ng 111 or biglang mag-drop. Pero possible din, kapag pumunta dito yan, baka mamaya biglang may lumitaw dito na naka-short position. So, possible, diba? Possible yon. So, kaya mas maganda kung tinitingnan natin lahat, mga kapatid. So, kung titingnan naman natin sa 48 hours time frame, wala sa ilalim, pero merong gustong kunin sa taas, no? Ito yung Monday, no? Pwedeng Monday to, no? Pwedeng ganon. So, pwede nyo tingnan to, itong liquidation heat map. Ito kasi ako minsan, tinitingnan ko to. Dito ako bumabase for the short term. Tapos bago ako kumahanap ng, TA natin, okay? For the Ethereum, no? So, kung titingnan naman natin, for the Ethereum, actually, ito yung sinasabi ko na, ito, hindi siya good support. Okay? Hindi siya good support or breakout. Ako para sa akin, hindi ko na ito kukunin na support. Bababa na ako dito sa ilalim. Okay? So, dito na ako pupunta. Sa 2.5. Okay? Saktong 2.5. Yan ang pinaka-support natin ngayon, mga kapatid. Dito sa Ethereum. And then, itong area na to is aangatan na natin to. Kasi rejected siya. No? Gusto ko nang iangat dito sa area na to. Okay? So, sa 2.720. Okay? Doon tayo mag-i-stay. So far, nakaano lang tayo kay Ethereum, no? Chill-chill lang. Kung naniniwala naman kayo, nalilipad si Ethereum, pwede naman kayo mag-long position. Pero ako, tulad ng sinabi ko, nag-scalp na lang muna tayo sa future dahil una, ang gusto ko dito makuha yung all-time high ni BTC eh. Kung hanggang saan ba talaga, no? Ako, naniniwala ako kasi na meron pang meron pang ibubuga, pero possible din anytime na magkaroon ng bear market. So, balikan natin si BTC. Kasi tinitingnan ko, ngayon, ito yung 4 hours time frame. Pero kung titingnan naman natin ang monthly, so, dito tayo sa area na to, nag-drop, and then umangat, tapos nagkaroon ng drop. So, dito, kung titingnan naman natin, nandoon pa lang siya sa drop, tapos biglang umangat, May, possible, sell ng May daw, and then baka June, magkaroon ng konting correction. No, tulad ng sinasabi nila lagi na every June daw nagkakaroon ng correction. Totoo ba? Ito yung June, di ba? Nagkakaroon ng correction, and then yung May talagang nagkaroon ng big dump dito. Kaya lang, ang May naman natin ngayon ay merong big pump. Okay? So, tulad ng sinabi ko, hindi nauulit ang istorya, pero nagra-rhyme ang
movement ng BTC mga kapatid. Okay? So check lang una natin 4 hours time frame. Ayan. So possible kung sakali naman na magkaroon ng isang candle dito ng alas 8 tapos biglang bumagsak, possible kukunin ulit to. Possible kukunin ulit to at possible din na makuha tong ilalim na to, si 105. Possible din yan. So possible din na makuha si 102 and 103. So, pwede tayo, pagdating niya sa 103, ako, maglalagay ako ng 40% asset ko, maglo-long position ako dito. So, dito ako magti-trigger, I think high leverage, hindi high leverage, high margin ang ilalagay ko dito mga kapatid. Tapos, low leverage lang tayo para at least hindi ganun kasakit mga idol. Okay? So, kung titingnan naman natin ngayon tong nangyayari ngayon sa Twitter, kung titingnan natin, well, just increase long position ng 1.525 billion, so 43. So, naglong sila ng entry 108.91. So, naglong yung mga whales ngayon. So, kahapon, naglong din yung mga whales pero biglang bumagsak pa ilalim. 'Di ba? Nakita niyo? Naglong din ng mga whales kahapon. I think 1 billion din yun. Nag-increase lang sila ng 254 billion mga kapatid, no? So, and then Bitcoin 15 minutes break. Kung titingnan natin, sabi ni Crypto ay nasa na siya, no? Breakout daw sa 15 minutes, no? Pero ako kasi hindi ako naniniwala sa 15 minutes mga kapatid, no? Hindi ako naniniwala sa 15 minutes pero ang pinaniniwalaan ko ay ang sarili nating TA. Yun lang naman siya. So kaya lang nagkamali talaga ako dito, no? Sorry sa group ko at negative kami. Negative 10% ako kay Ethereum, nag-out na ako, and then negative 20 ako sa BTC. Pero sinabi ko barya lang, no? Pag sinabi kong barya lang, 5 USDT lang yun. Okay? 5 USDT lang yung pinapasok namin. So meaning natalo ako sa 5 USDT ng 20%. So ilan lang yun? So sa 250, ilan yung 20% doon? 50 pesos, di ba? So yun lang yung natalo natin ngayon. And then sa Ethereum, ganun din, 10% ng 250, yun lang yung natalo sa atin. No? Hindi tayo kapag nakita kong ganito yung market, hindi tayo nag-e-entry ng malaki, no? Ang ine-entry natin maliit lang. Hindi tayo basta-basta papasok doon sa malakihan mga kapatid. Okay? So, ayan yan, pinost din naman natin to kagabi. Okay? Sa mga gustong pumasok sa BitGet mga idol, no, sa Telegram natin at makasabay-sabay sa altcoins. Magti-TA ako by Monday na, no? Hindi muna ngayon kasi gumagalaw ang BTC, no? Pag lumipad si BTC, hindi ako magti-TA ng altcoins kasi talagang sumasabay lang Pero madali lang kasing kunin yung 20% to 30% sa altcoins, no? So, ingat lang tayo kasi maraming pwedeng mangyari, no? About tariff, 'di ba? About tariff, ang daming pwedeng nangyayari sa tariff. And then ngayon kung titingnan natin sa Watchers Guru naman, may news dito na sinasabi ni Donald Trump, President Trump says tariff are helping, not hurting Americans. They are not hurting. They're helping because they are creating jobs in America. So, ibig sabihin, bullish to para kay Donald Trump, no? Kaya pala medyo lang yung market, no? Medyo kumakalma lang yung market. And then, total Bitcoin ETF volume surpass, 4.5 billion today. Di ba? Laki, no? So, yun lang, KGX at saludo sa inyo lahat.